Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ito, balita, mainit-init pa. Inflation rate sa bansa bumagal ngayong Enero. Ronda Pilipinas. Performance ng presidential appointees rerepasuhin. Ronda Pilipinas. DICT kumambyo sa paninisid sa China sa tangkang cyber attack sa ilang government websites. Ronda Pilipinas. League of Cities in the Philippines tutol sa panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, King Charles III. Naku, may cancer. Ronda Pilipinas. Balita babalakasan, mainit na shooting ng Emilio Aguinaldo College Generals. Tumalo sa Mapua University Cardinals sa Pinoy Liga Next Month Cup. Ronda Pilipinas. At nako, napakalungkot naman ito. Bea Alonzo at Dominic Roque, balitang nagkaroon ng matinding tampuhan habang papalapit na ang kanilang kasal. Ronda Pilipinas. At mamaya sa ating NBI, nako, bawal ito. Irresponsableng pet owner ka ba? Nako, bawal na bawal yan. Mamaya pag-usapan natin yan sa Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At epektibo nga ba ang pagkain ng saging para mapabilis ang pagtulog mo sa gabi? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Yon! Kantayan ni Taylor Swift na nanalo ng isa na namang award. Uy, napakalungkot pala nung balita kay Bea Alonzo at Dominic Roque. Di ba ikakasal na yan? Ito palang si Bea Alonzo ay 36 na. 36 years old. Base dito sa aking binabasa, ay pagka 36, 37 pala, delikado na sa babae na magkaanak. Oo, sana magkabati pa. Pero nagkasaluian na daw ng sigsig eh.
Ano ba naman yan? Ay, nako, pag-ibig. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na live tayo. Napapakinggan sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. Napapakinggan din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. At napapanood din tayo sa mga ginagawang radyo, kanilang mga TV. Sige, Taylor Swift. Sige, magaling manahiyan si Taylor Swift. Sa Aliw Channel 23, magandang araw Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Junior. Ronda Pilipinas. Congrats kay Taylor Swift at sa lahat ng kanyang mga fans. Sa ating detalye ng mga balita, makakaranas ng mainit at mahalumigmig na panahon na may isolated rain showers ang karamihan na bahagi ng bansa dahil sa tinatawag na easterlies. Nagbabala rin ang pag-asa ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa mga lugar na iyon ay maaring magresulta sa flash flood o landslide. Kaugnay nito, may binabantay ang mga cloud clusters na maaring magdulot ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkakidlat, pagkulog sa Davao Region, Caraga at Soc-Sargent. Mindanao na naman to. Patuloy na makakaranas ng mainit at mahalumigmig na panahon. Iba to At pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms ang natitira pang bahagi ng bansa. Samantala, katamtaman hanggang sa malakas na hangin at katamtaman hanggang sa maalon na tubig sa baybayin ng iiral sa Hilagang Luzon at silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at saka Mindanao. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report. Patuloy na pagbagal ng inflation sa bansa, ibinida ng pamahalaan. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Ibinida ng pamahalaan ang patuloy na pagbagal ng inflation sa bansa. Ito matapos nga sumadsad ang inflation rate sa 2.8% noong Enero ngayong taon mula sa 3.9% noong December ng nakarang taon. Batay na rin sa pinakauling report ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon naman sa Presidential Communications Office o PCO, ito na ang pinakamababang naitalang inflation rate ng PSA simula noong October 2020. Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng ilang pangkaraniwang serbisyo at produktong binibili ng mga consumers. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Yan yung inflation yan yung pagtaas ng presyo ng ating bilihin dito po sa Pilipinas, Okay, so ang pagbaba po niyan kasi nung last December nabanggit ni Gilbert. Nung last December nasa tayo? 3 point something, di ba? 3.8, no? Ngayon ay 2.8, bumabagal. Ibig sabihin yung pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito po'y magandang balita para sa ating mga Pilipino. Ayan, okay. Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Kasalukuyang sumasailalim sa performance review ang mga presidential appointees upang matiyak na nananatiling kwalipikado ang mga ito sa kanilang mga posisyon. Kinumpirma ng Malacanang ang pagpapalabas ng memorandum ng Presidential Management Staff o PMS na nag-uubliga sa lahat ng incumbent presidential appointees na itinalaga bago ang February 1, 2023 na magsumite ng updated documentary requirements. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Sheloy Garavil, ang nasabing direktiba ay para sa lahat ng presidential appointees, maging ang mga itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lahat pala ito. Nabatid na may mga nalalabi pang mga opisyal sa gobyerno na appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Ronda Pilipinas. So naglilinis. Samantala, nilinaw naman ay Department of Information and Communications Technology ASEC Renato Paraiso na hindi sinisi ng departamento ang pamahalaan ng China. Ito'y matapos mapaulat na na-detect ng kanilang mga IT na mula sa teritoryo ng China. Doon lang nanggaling.
mula sa teritoryo ng China ang mga nagtangkang mag-hack sa mga websites ng pamahalaan. Ang batayan ho natin, hindi lang ho yung IP address. Although yung IP Okay. address ho natin, natukoy natin, it's within the territorial jurisdiction of China. Okay. We are very careful na naman ho sa DICT at sa pamahalaan natin not to point any accusatory finger sa pamahalaan ng China. Sabi lang natin, na-detect natin doon sa loob ng teritoryo nila. O kasi, Asek, may mga katanungan kasi sa inyo na parang sa palagay mo ba galing sa government ng China? Ang mga sagot kasi ewan lang natin, ewan lang. Kaya tuloy nagdududa Gate pa rito, wala silang inaakusahan at mga inilalabas nilang pahayag ay base sa mabusising investigasyon. Inaano ko nga dito, iba-iba namang grupo to. At yan. gaya na siya sabi ko kanina ho, we're not accusing anything. Ang mga pronouncements, so, ang mga sinasabi ho ng DICTI are based on facts and based on evidence. So, ang gaya na sinabi natin kanina, hindi to limitado sa China. Even yung sa House of Representatives, so, ang base ho sa aming investigasyon, this is a local threat actor, isa hong tao na nanggaling sa Pilipinas. Ang tumira rin ho or nagtangka sa website ng House of Representatives. Ay, nako. Okay, yan ang tinig ni DICT Asek Renato Paraiso sa manayon ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Pangulong Marcos susi raw para matigil ang bangayan ng Senado at Kamara. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang makapagpapahinto o makakaawat daw sa umiinit na bangayan sa pagitan ng mga senador at kongresista. Itiniyag ni Senator Chis Escudero kaya muli itong nanawagan sa Pangulo na rendahan at itali daw muna ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Nakita naman anya natin daw na delikado ang mga ginagawa ni Speaker Romualdez kapag hinayaan ito na gawin ang gusto niyang gawin, bagay na nakakaapekto na sa administrasyon ng Pangulo at sa ating bansa sa hindi magandang paraan. Iginiit ni Senator Escudero para makasulong na tayong lahat at makapag-focus sa mga mahalagang usapin para sa kapakanan ng bansa at ng taong bayan, makabubuting umaksyon ng Pangulo para matigil ang umiinit na bangayan. Inalmahan din ni Senator Escudero ang akusasyon ng Kamara na matindi daw silang inaatake ng Senado. Question Escudero, kailan pa naging pag-atake ang paghahanap ng katotohanan ng Senado sa controversial na People's Initiative? Hindi ba daw dapat ay magkasangga sila sa paninindigan at paglaban para sa kung ano ang tama, ano yung moral at makatwiran? Pagtatanggulan niya sa Constitution at hindi pag-atake ang ginawang imbestigasyon ng Senado sa mga issue ukol sa pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Nanawagan na anya ng ceasefire ang Pangulo sa dalawang kapulungan, pero kung ayaw tumalima ng kanyang sariling pinsan at kaalyado, paano anya makukumbinse na sumunod ang mga hindi nito kaanak? Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy ang mga balita. Patuloy na isinusulong ng League of Cities of the Philippines ang United at Undivided Philippines. Sa gitna ito ng panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ni League of Cities of the Philippines President at Cebu City Mayor Michael Rama. At higit na kailangan ngayon ang pagtutulungan at mapanatili ang pagkakaisa sa bansa. Sa akin, being a mayor, then president ng League Cities of the Philippines, we are view na dito tayong magwatak-watak. We maintain a united and undivided Philippine archipelago. Isang country lang pag-uusapan natin. So we wish na at this point in time, kailangan tulong-tulungan at saka magdasal for wisdom, for spiritual direction, at saka I really wish that we should all give yung unity, yung Marcos Duterte a chance. Yan po ang tinig ni League of Cities of the Philippines President at Cebu City Mayor Michael Rama sa panayam ng DWIZ. Ronda, Pilipinas. Ang bata ni Mayor doon sa picture. Nagkaisa ang iba't ibang partido politikal sa Kamara upang itaas ang dangal at integridad ng mababang kapulungan at suportahan ang liderato ni House Speaker Martin Romualdez at kondinahin ang
confrontational stance ng Senado. 288 kongresista ang nagsama-sama bilang mayakda ng House Resolution 1562 na nagpapahayag ng unwavering solidarity sa likod ni Speaker Romualdez at ng Kamara. Sa harap nito, ang ginagawa o sarap ito ng ginagawa umanong pag-atake ng Senado na maituturing na paglabag sa prinsipyo ng interparliamentary courtesy at pagiging hadlang sa pagganap ng tungkulin nito. Nagsalita para sa lakas sa Christian Muslim Democrats, ang pinakamalaking partido sa Kamara ay si North Cotabato Representative Maria Alana Samantha Santos. Ayon po kay Kong Santos, iwinawak nila ang confrontational tactics ng mataas na kapulungan na nakakaapekto sa diwa ng cooperative governance at kumpiyansa ng publiko sa demokratikong proseso. Kabilang din sa nag-sponsor ng resolusyon sina Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ng Nationalista Party at Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte ng National Unity Party. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Uy, nabalitaan nyo na ba? Merong bomb threat sa kahapon sa Kamara kahapon Di ba naglabasan sila? Oo. Kaya doon sa mga pupunta ng Kamara, sa Congress, bawal na yung mga motorsiklo na nakaparada. Siyempre, buhay ang pinag-uusapan din huwag nyo nang binabash. Pambihira kayo. Buhay yung pinag-uusapan, nag-iingat po yung ating mga kongresista. Sige, tanggap po tayo ng report. Cyber attack sa mga websites ng gobyerno tatalakayin ngayong araw sa Kamara. Tuloy-tuloy ang trabaho ng Kamara. Alamin natin ang report ni Patrol Love and Tina Nolasco. Tina! Sa anibuwersang magasagawa ng pagdinig ang House Committee on Information and Communications Technology at House Committee on Public Information ngayong araw, kaugnay sa mga napaulat na cyber attack sa mga website ng pamahalaan. Ayon kay Committee on Information and Communications Technology at Nabotas Representative Dobby Tiangco, kabilang sa kanilang mga inimbitahan sa magaganap na pagdinig mamayang alauna ng tanghali ay ang Department of Information and Communications Technology o DICT, mga kaugnay na ahensya ng gobyerno at iba pa. Ayon kay Tiangco, napakalaking banta sa seguridad ng bansa at bawat Pilipino ang mga cyber attack kaya hindi dapat mag-aksaya ng panahon at mahalagang talakayin ang naturang usapin para makapaglatag ng mga hakbang o legislasyon. Kung maalala, una nang nanawagan si House Speaker Martin Romualdez na magsagawa ng pagdinig kaugnay dito para magpaliwanag ang DICT at iba pang ahensya ng gobyerno. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa impilang metodong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy mga balita, tutol ang Philippine National Police sa rekomendasyon ni UN Special Rapporteur Irene Khan na buwagin ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na NTF-ELCAC. Binigyan din ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na marami nang nagawa at marami pang magagawa ang task force upang tuluyang makamit ang pangmatagalang kapayapaan at pag-unlad sa mga komunidad. Iginiit pa ng PNP Chief na kailangan ipagpatuloy ang mga Community Development Program ng NTF-ELCAC, lalo na't higit ngayong pinaigting ng gobyerno ang mga hakbangin ukol sa unity and development. Sa katunayan, unti-unti na ng anyang nawawala ang armed conflict, kaya labis ang pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang tinatamasang kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar na naging kuta noon ng mga armado at teroristang grupo. Ronda, Pilipinas. Maaaring may apply na sa mga transaksyon ng senior citizens ang digitalization effort ng Administrasyong Marcos. Ito ang sinabi sa Bagong Pilipinas ngayon ni Attorney Franklin Quijano, Chairman ng National Commission of Senior Citizen. Hindi ba for yun? Paki-check mo nga, National Commission for Senior Citizens yata yan. Binigyan din pa ni Chairman Quijano ng mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-digitalize ang lahat ng transaksyon ay maaaring magsilbing alternatibo sa kasalukuyang recording system. Gayunpaman, mahalagaan niya na magtulong-tulong at magkaroon ng kooperasyon para maisakatuparan ang isang centralized
database system. Kasi kawawa naman yung mga matatanda. Aminado rin ang opisyal na nangangailangan ng pag-amyenda sa batas para alisin ang obligasyon ng mga senior na nagdadala ng mga booklet na yan sa ilalim ng Republic Act 9994, 399994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010, kinakailangan ng booklet bilang bahagi ng transaksyon ng mga matatanda. Dahil dito, kinakailangan itong dumaan sa proseso ng pag-aamyenda sa Kongreso upang tanggalin ang pagbitbit ng mga booklet na yan ng mga matatanda na hindi na kinakailangan sa ilalim ng tinatawag na digitalized system. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Ako para sa akin, parang sa akin ako matagal ko na sinasabi ito, parang iniinsulto natin yung mga lolo't lola natin na kailangan, parang iniisip natin na lolokohin nila tayo. 'Di ba? Kailangan magdala pa sila ng mga booklet na 'yan. Tayo na lang magdala ng o maglagay ng data. O computerized naman na lahat 'yan. O 'di ba? Di gamitin natin yung 'di ba dito sa opisina meron yung ginaganon lang yung daliri para mag-login. Baka pwedeng gawin. Mga ganyan. Kawawa naman, Sige, tanggap po tayo ng isang report. PCG, tuloy pa rin ang pagtulong sa pamamahagi ng relief supplies sa mga pamilyang apektado ng mga pagbaha. Kawawa talaga sila doon sa Davao Region. Alamin natin ang report ni Patrol 5. Ayayo pa ako, Kuyaya. Go! Bagamat tumila na yung mga pagulan at humupa na ang matinding pagbaha sa maraming lugar sa Mindanao, pero tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Philippine Coast Guard sa Davao Region. Ito ay para naman tumulong sa pamamahagi ng relief supplies sa mga pamilyang apektado ng ilang araw na masamang panahon. Nasa 1,400 relief boxes ang naipamahagi sa mga pamilyang lumikas dahil sa baha sa barangay San Antonio at Pangibaran sa Mabini, Davao de Oro. Bukod pa dito, yung mga pangunahing pangangailangan na inihatid na nasa 1,200 residents ng Barangay Esperanza, Santo Tomas, Davao del Norte. Nauna nang umalalay ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa paglilikas sa mga residente, kabilang na yung nasa 250 families mula sa Barangay Kabuaya, lungsod ng Mati, Davao Oriental. It is Baton number 5. Ayaw pa comparison pero may tanong lakas. DWIC. Tama-balita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Okay. Teka muna. Kayo ba'y matutulog na? Alas 10 lang ng umaga, Alas 10:30 Ang tanong mo kung matutulog na. Baka kayo matutulog na, lalo na ngayong gabi, Eto, marami mo nagsasabi mga post na ganito. Epektibo nga ba ang pagkain ng saging? Para mapabilis ang pagtulog ninyo sa gabi, kasi may nagsasabi na kain kayo ng saging para masarap ang tulog sa gabi. Patunayan natin yan. Narito ang report. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sabi nila, ang saging ay kilala sa tawag na happy fruit sapagkat ito ay naglalaman ng high levels of tryptophan na nagko-convert sa serotonin. Ang serotonin na nagbibigay ng direktiba sa utak upang sumaya. Pero sabi rin ng iba, mabisa raw ito para mapabilis ang pagtulog sa gabi. Totoo ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa sleepcharity.org, ang saging ay isang mahusay na source ng magnesium at potassium na tumutulong sa pagre-relax mula sa stress, kaya mainam itong gawing merienda bago matulog. Dagdag pa sa amerisleep.com, ang saging ay may taglay na melatonin na mabisa upang ang isang tao ay makatulog na mahimbing. Bukod dito, ang saging ay nakakatulong upang mabawasan ng muscle cramps sa katawan at sumusuporta sa production ng sleep-regulating hormones. Kaya naman, sa mga may insomnia o problema sa pagtulog, mas maganda kung kakain ka ng saging at iwasan ng kape mula alas 2 ng hapon upang mapasarap ang iyong pagtulog. Yon!
Yun pala yun. Okay, teka muna. Mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong sports? Sa Arena Plus, Astig sa Sports, siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono o sa iyong telepono. Maging up-to-date sa latest scores sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, ano ba? NBA, kasama dyan ang PVL, PVL, Philippine Volleyball League. Soccer, kasama din dyan ang basketball, volleyball, boxing meron din, at marami pang esports. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang hinihintay mo? Ano pang hinihintay ninyo? Download Arena Plus app now in the App Store or Google Play. You can also watch on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, Astig sa sports. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at tanggap po tayo ng mga reports. Pagbibigay ng deadline ng Kamara sa Senado, talaga hindi talaga matigil-tigil to mga. Ngayon binibigyan naman sila ng deadline. Pagbibigay ng deadline ng Kamara sa Senado para aprobahan ang resolution ungkol sa Eco-Chacha o Economic Chacha, inalmahan ni SP Zubiri. Hindi naman kasi pwede bigyan ng deadline yung mga yan. Sige, tingnan natin. Alamin natin ang kahit magkakaibigan yung mga senador, hindi naman pwede pilitin ni Senate President yan. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Pumalag sina Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate Majority Leader Joel Villanueva sa umano'y pagtatakda ng deadline ng Kamara para aprobahan ng Senado ang resolution may kaugnayan sa pag-amyenda sa ilang economic provision ng Konstitusyon. Ayon kay Senator Villanueva, mismong ang Pangulo nga ay hindi naringgan na nagtakda ng deadline kay SP Zubiri para siniling niya na pag-aaral sa ilang economic provision ng ating Konstitusyon na dapat amyendahan. Para kay Villanueva, insulto sa Senado mula sa Kamara na nakuha nilang magtakda ng deadline samantalang ilang beses lang hindi tumupad sa mga naging usapan. Tinutukoy na usapan ang pagtutok sa economic provision ng Constitution pero nagsusulong naman daw ang Kamara ng People's Initiative na naglalayong tanggalan ang Senado ng papel sa Chacha sa pamagitan ng voting jointly. Itinuturing din ni Senate President Zubiri na banat ang panawagan sa kanya ng mga kongresista na aprobahan hanggang March ay economic chacha. Binigyan din na hindi niya masasabihan o mautusan ng mga kapwa senador na agad aprobahan ang resolution. Sa gitna rin ng unang pagdinig ng Senado sa chacha resolution, sinabi ni Zubiri na hindi nila ito raratsadahin. Sa halip ay idadaan ito sa masusing pag-aaral at pakikinggan ang posisyon ng iba't ibang sektor sa ating lipunan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Siguro naman, napunta na po ito sa inyong mga pag-uusap, sa inyong mga tumpukan, sa inyong eskwelahan, sa inyong mga opisina, sa barkada ninyo, magkakaibigan ninyo, mga kaibigan ninyo pag kayo'y nagkikita sa labas, kumakain. Nakarating na rin sa inyong mga wall, sa inyong mga social media, yung paghiwalay, di ba? Siguro naringgan nyo na rin yung si dating presidenteng Rodrigo Digong Duterte na may panukala na ihiwalay ang Mindanao. So kasi tayo naman, bata pa tayo, Luz Biminda na yan. Luzon, Visayas at Mindanao. Just imagine na ituturo na lang natin ay Luzon, Visayas na lang. So, alamin nga natin, ito taga Mindanao. Nasa linya po natin ang Representative si Kong ng Surigao del Norte 2nd District, si Congressman Ace Barbers. Kong, magandang araw po. Magandang umaga, Dennis. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, ito naman pong based dito sa aking research, ito pala itong panawagan nito ay yung paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas ay way back 1960s pa pala ito, Kong.
Totoo yan, no? Na kung hindi ako nagkakamali, nung panahon ni former mayor ng Cagayan de Oro City, si Mayor Ruben Canoy, siya ang unang naging advocate nitong One Mindanao, no? Yung paghiwalay ng Mindanao Yes. sa Republic of the Philippines. Kasi Opo. I think, during that time, ay hinog yung usapin na tungkol sa pagwawalang pansin, no, Oo. doon sa mga pangangailangan ng mga tao sa Mindanao at Opo. mga local government units sa Mindanao. Opo. Kaya siguro ito ang naging plataforma niya nung siya ay nagkaroon ng interes na tumakbo bilang pangulo noong 1960 sa, kundi ako nagkakamali, Dennis. Opo, ang hugot po yata ngayon ay yung nangyayari sa Mindanao na kulang daw po ang tulong na ibinibigay ng national government sa mga apektado ng kumbaga ano lang ito, parang dagdag ano na lang dahil yung sama ng loob nila na hindi nabibigyan hindi na ibubuhos yung tulong ng national government sa Mindanao parang grumabi lang dahil itong mga shear line na nangyayari ngayon baha-baha Kong Well, yun nga, no, sa tingin ko parang kailangan pa ng matinding pag-aaral tungkol dyan, no? Kasi sa datos na nakita namin at Opo. sa aking natanggap sa aking opisina, Opo. hindi naman po kalayuan, no, ang mga programa at mga proyekto na nakukuha ng isla sa Mindanao sa loob po nung nakaraang 20 years, no, kung titingnan natin. No, sa nakaraang 20 years ay halos magkakapareha naman ng mga programa, proyekto na napupunta po sa Visayas at sa Mindanao. Of course, hindi po natin maikumpara na mas malapit ito sa Luzon kasi po nandito po yung center of government nasa Luzon po So bukod Imperial doon, Manila. nandito rin po yung National Capital Region na Opo. kung saan Opo. bulto ng ating populasyon dito po nagpupunta at dito po nakatira. So Opo. hindi po comparable, no. Pero kung titingnan natin for the last 20 years, no, kung yung programa ng DSWD, programa ng DPWH, programa ng DOTR, lahat po ito ay nabigyan namang pansin, no, for the last 20 years ang pangangailangan ng ating isla sa Mindanao. Kayo po ba, Kong, at saka siyempre kayo pong mga kongresista galing Mindanao, ano ho ba damdamin nyo dito? Oras na bang pag-usapan nito? Kailangan na bang umiwalay talaga ng Mindanao sa Pilipinas? Ano ho ang damdamin nyo rito kayo mga politiko o mga congressmen from Mindanao? Well, ngayon nakita natin, no, na merong statement yung ULAP, yung liga ng ating mga gobernador at liga ng ating mga municipal mayors. Tama. Hindi po sila sang-ayon. Tama, no? oo. In fact, sa Kongreso, sa aking pagkakaalam, wala pa hong sumasang-ayon dun sa panawagang ihiwalay ang Mindanao, no? Kahit po yung mga taga Mindanao na congressmen, wala pa rin naman din pong sumasang-ayon diyan. Ako naman ang aking punto de vista diyan, siguro tingnan natin, pag-aralan, no? Ano ba yung basihan? Pangalawa, meron bang compelling reason, no? Pangatlo, ano ba yung pangangailangan na hindi na a-address? So kung ito isang pag-aaral ang gagawin at kapag dito sa pag-aaral na ito lalabas na it will be worth it, ika nga, no? And this will redound dun sa more services, more infrastructure, more programs for the poor para sa isla ng Mindanao, bakit naman po hindi? No? Bakit naman po hindi? Pero sabi ko nga, kailangan pag-aralan mabuti. Pero sa aking nakikita at naririnig ngayon, base rin po sa mga datos na aming nahawakan, sa ngayon hindi pa ho panahon. Diba? Maybe in the next generation, pwede ho nilang pag-aralan yan. Kaya mas magandang may nag-aaral po dyan. Opo. Yung datos po na hawak po ninyo, Kong, yan po ba datos na yung mga tao po sa Mindanao ay open, hindi pa ngayon? Damdamin ho ba ng mga taga Mindanao yung hawak po ninyong mga datos ngayon, Kong? Hindi. Dennis, ang yung datos na I'm referring to are
percentages or information base po dun sa mga programa na inilaan ng ating national government sa isla ng Mindanao. Opo. So sabi ko nga, hindi po nalalayo no na kung ano man yung natatanggap ng isla sa Mindanao, hindi naman po kalayuan sa natatanggap ng ating isla sa Visayas. So, halos magkakamuka at magkakaparehas po ito. Saka well represented naman ho ang Mindanao pagdating sa House of Congress. That is correct. Na, bukod doon, meron din po silang BARM doon. No, kung saan, kumbaga, meron pong mini-government doon no, na tumitingin at nag-aalaga ng mga tao sa Autonomous Region of Muslim Mindanao. Opo. Ito po naman, hindi ko alam kung kayo rin may hawak na datos nito. Kung sakali lang po na, kung sakali lang na humiwalay talaga yung Mindanao, kaya po bang i-sustain sabihin natin, mga taxes na makukuha natin sa Mindanao, kayang i-sustain talaga na kayang tumayo ng sarili niya ang Mindanao? Sa palagay po ninyo ko? Iyon ang punto ko na sa aking sagot na kailangan na pag-aralan natin, no? Kasi bukod doon na Dennis, no, ito napakahalaga at napaka-timely na issue. Halimbawa, yung ating pong utang na 14 trillion pesos na utang po ng ating national government. Paano ang bayaran niyan? Sakaling maging isla ng Mindanao, maging Republic of Mindanao po ito. Ano ba ang usapin tungkol diyan? Kaya nga I did not want to shoot it down immediately. Ang aking pong panawagan o ang aking pong opinion, magkaroon po ng matinding pag-aaral dyan. At ito ay komprehensibong pag-aaral, di ba? Hindi ito basta-basta. And it will take time. May haba ho ang proseso niyan. Kaya nga nang banggit ko kanina, baka yung mga susunod na henerasyon, baka sila na mag-isip niyan kung may kumpleto na hong pag-aaral. Oo, kasi isa ho sa mga nabanggit nila, look at Singapore. Look at Singapore now. Nahiwalay sila sa Malaysia. Nahiwalay sila sa Malaysia. Ngayon ay Singapore ay parang first world na. Parang gano'n. That is correct. No? Kasi naman po, dala rin po ito ng kanilang pagiging financial hub dito sa Asia. Isa yan. No? Pangalawa, malaki po ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa kanilang gobyerno kasi never pong naging issue yung usapin tungkol sa korupsyon dyan nung sa panahon po ni Prime Minister Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Pangatlo, siyempre, importanteng aspeto po ng development yung ating populasyon. Di ba? Ang populasyon po nila, nung panahon po ni Lee Kuan Yew ay nasa mga 1 milyon kalahati lang po. Kakaunti lang pala. Samantala, ngayon siguro nasa mga 3 to 5 million na ho ang population dyan. At karamihan din ho dyan are foreigners. No? Marami din tayong mga kababayan dyan. So, marami pong indicators at marami rin pong mga dapat gamiting basihan, no? Sa pagtingin ng development, no? Yun nga ang nasabi natin, strategic po yung kanilang maganda ho yung kanilang financing and financial management doon sa bansa nila. Kaya po nabigyan sila ng pagkakataon na maging isang financial hub ng Asia. So yun po yung mga sa tingin ko na mga ingredients, no, para matugunan yung sinasabing development at ma-address yung mga problema ng mga citizens. Saka pala yung foreign investment pala kung sakasakali maapektuhan din pala kung hindi Luzon, Visayas, Mindanao tayo. Delikado. Yun nga, ito lang yung problema dun sa pagbayad sa utang. Paano ho ba ang bayaran dyan? Diba? May contribution naman ho ang Mindanao sa taxes. May contribution din ho sa share ng utang. Tama. And all these things, no, dapat pag-aralan po siguro mabuti. Hindi naman dapat i-shoot down agad, no? Pero sa aking paniwala, kung ngayon ang sinasabi natin, malabo pa sa katotohanan yan. Okay. Your thoughts well taken. Kong, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po. Maraming salamat, Dennis, at mabuhay ang iyong program. Maraming salamat po. Representative Surigao del Norte, 2nd District, si Congressman Ace Barbers. Ronda Pilipinas. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon. Ngayon, tanggap tayo ng report. Seguridad sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Tiniyak ng PNP. Halamin natin ang report ni Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel!
Siniguro ng pambansang pulisya ang kaayusan at seguridad ng Filipino-Chinese community sa bansa kasunod ng nalalapit na pagdiriwang ng Lunar New Year o Year of the Wood Dragon sa Pebrero 10. Sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na papalo sa 1,457 na mga police personnel ang kanilang ide-deploy sa mga lugar na pagtitipunan ng mga kababayan nating Filipino-Chinese, kabilang sa mga tututukan ng PNP ang Chinatown sa Binondo, Maynila na siyang kauna-unang foreign Chinese community sa mundo. Maliban sa Lunar New Year, ipagdiriwang din ng Filipino-Chinese community ang ika-430th anniversary ng pagkakatatag ng kanilang komunidad sa labas ng China. Dagdag ng PNP Chief, sinimulan ang paghahanda para sa okasyong ito noon pang Enero 26 na inaasahang magtatagal hanggang sa February 15, 2024. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang May Torong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Dole nakahandang magbigay ng tulong pinansyal sa mga negosyo para sa pagpapataas ng kasanayan ng mga manggagawa nito. Alamin natin ang report ni Patrol 5. Ay, Yupanko, Kuyaya, go! Nakahanda ang Department of Labor and Employment o DOLE na magbigay ng tulong pinansyal para suportahan yung mga negosyo sa pagtataas ng kasanayan ng mga manggagawa at magpapahusay ng kanilang pangkalatang kapasidad. Ito ay sa ilalim ng inilabas ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na Department Order Number 241 Series of 2024 o yung Implementing Guidelines of the DOLE Adjustment Measures Program for Workers and Enterprises. Sa ilalim nito, ang isang proponent gaya ng employer, enterprise, business organizations, lehitimong labor organization o accredited co-partner ay maaaring magsimula ng isang proyekto. Ang aplikasyon ay dapat may lagda ng otorisadong kinatawan ng proponent at ipapadala sa DOLE Regional Office kung saan ipatutupad ang proyekto. Kung ang panukalang proyekto ay binubuo ng ilang bahagi na ipapatupad sa iba't ibang rehiyon, ang aplikasyon ay dapat ihain sa DOLE Regional Office. Kung sakaling ang proyekto ay nahati sa dalawa o higit pang mga bahagi, dapat munang magsumite ang proponent ng Progress and Liquidation Report batay sa kanilang work and financial plan at sertifikasyon na ito ay naipapatupad ayon sa schedule bago ang implementasyon. Ito yung Patrol number 5. Ay pang para sa Himpilang May Torong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, isang report galing sa probinsya. 42 kahon ng smuggled na sigarilyo nasabat ng mga pulis sa Puerto Princesa City. Blue Seal ba yan? Alamin natin mula kay Chris Barrientos. Chris, go! Sa nasabat ng mga otoridad ang 42 kahon ng mga smuggled na sigarilyo sa 6 kaninang umaga dito sa National Highway sa Sitio Gumay, Barangay Inaguan, Sablungsod ng Puerto Princesa. Kinilala ang suspect na si Mark J. Andrade, 12, 34 na taong gulang at residente ng Barangay Pangubulian sa Brooks Point, Palawan. Ayon kay Police Captain Joy Katao Ikin, ang tagapagsalita ng Puerto Princesa City Police Office, nagsasagawa ng oplan-sitama operatiba ng City Mobile Force Company sa lugar nang dumaan ang kulay gray na van na minamaneho ni 12 at nang inspeksyonin dito ng mga otoridad ay doon na tumamba ng mga smuggled na sigarilyo. Sa kasalukuyan anya ay patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Bureau of Customs upang matukoy ang kabuang halaga ng mga nasabat na kontrabando na ngayon ay nasa kustodiya pa rin ng pulisya maging ang suspect na maharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 10863, One Act Modernizing the Customs and Tariff Administration. Ako si Chris Barrientos ng DWIC News FM Central Palawan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa.
Inanunsyo ng Buckingham Palace na nadiagnose si King Charles na may isang uri ng kanser. Natuklasan ng naturang sakit habang ginagamot ang paglaki ng kanyang prostate. Kaugnay nito, ipagpapaliban na muna ang mga pampublikong tungkulin ng hari dahil sa sisimulan na ang kanyang gamutan para sa kanyang kanser. Samantala, hindi naman ipinaalam ng publiko kung anong uri ng kanser meron ng hari ng United Kingdom. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balitang babalakasan, mainit na shooting ng Emilio Aguinaldo College Generals tumalo sa Mapua University Cardinals sa Pinoy Liga Next Man Cup. Alamin natin ang sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagpantay na ang Emilio Aguinaldo College Generals at Mapua University Cardinals sa standings ng Pinoy Liga Next Man Cup kung saan mayroon ng 2-1 win-loss record ang parehong kupunan. Ito ay matapos makuha ng EAC ang panalo dahil sa kanilang mainit na shooting. Mabilis na nakagawa ng 6 points ang Generals matapos nilang makuha ang first possession. Ngunit agad naman itong sinagot ng Cardinals sa pamamagitan ng isang floater at 3-point shot sa corner. Sa second quarter, nagawang lamang ng EAC hanggang double digits pero naibaba ito ng Mapua ng 1 point sa halftime. Naging sagutan ng scoring sa third quarter habang sa fourth quarter ay gumanda ang composure ng Mapua kung saan laging hinahabol ng EAC ang score. Nang matapos ang timeout sa 4-minute mark ng last quarter, nakapag-reset ang EAC Generals at hindi na nagpabaya sa bawat possession hanggang sila ang nanaig sa dulo. Abangan at panoorin ang selected games ng Pinoy Liga Next Man Cup dito sa Aliw Channel 23. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Bea Alonzo at Dominic Roque, balitang nagkaroon ng matinding tampuhan habang papalapit na ang kanilang kasal. Showbiz report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, usap-usapan ngayon ang umano'y pagkakalabuan ni Bea Alonzo at Dominic Roque habang papalapit naman ang kanilang kasal. Ayon sa talent manager at showbiz insider na si OG Diaz, may mga source siyang nagkukwento na hindi nag-uusap ngayon ang magfiancé. Sinabi pa ni OG na may plano naman talaga si Dominic na magpakasal pero natanungin niya raw ito sa pamamagitan ng Viber tungkol sa isyong hindi ito nag-uusap at si Bea ay nasin lang nito at hindi siya sinagot. Nagsimulang umugong ang balita nagkakalabuan na ang dalawa matapos na makita ang aktres na hindi suot ang engagement ring sa ilang okasyon tulad ng dumalo ito sa birthday party ng anak ng Pinoy Big Brother winner na si Beatrice So at noong aminin nito na wala pa talaga silang konkretong plano sa kasal sa launching na isang brand. Ngunit ayon pa kay OG, posible rin umanong may wedding jitters pa si Bea kaya't nagpapahinga muna ito ngayon. Kung matatandaan, mula nang i-announce ni Bea at Dominic ang kailang engagement noong July 2023 ay naging pribado na ang mga ito sa anumang impormasyon tungkol sa kanilang kasal. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ay, alam ko hiwalay na yan. Oo, nagkasulian na yata eh. Okay. Sige, bago tayo magpaalam, tayo may patama quote for the day. Ang ating patama quote for the day ay, kung sa palagay mo ang dilim-dilim ng paligid mo, tumingin ka ulit. Baka naman ikaw pala ang liwanag ng mga taong sa iyo'y nakapaligid. Yan. Kulang itong patama natin, ha? Dapat may karugtong-tong lalong-lalo na kung ikaw ay taga Meralco.
Hindi, baka ikaw lang yung tinitingnan para maging good example. Ayan, kinakailangan kasi ng good example sa lahat ng mga pagsasama. At sa lahat naman ng mga tao sa paligid, dapat tayo maging bukas sa lahat ng mga bagong style, diskarte, yan. Kailangan maging open lang tayo. Sabi nga nila, we have to be teachable every day. Kailangan bukas yung puso natin, yung isip natin, yung kaluluwa natin sa mga bagong lesson o aral ng buhay. At bago rin tayo magpaalam, mag-happy birthday muna tayo kay happy birthday kay Laika Cuevas. Uy! Happy birthday. Ano na? Laika. Happy birthday din kay Larry Borda. Si Kuya Larry. Happy birthday. Ang dami At saka happy birthday kay Richard Bertuso ng DWIZ Iloilo. Pare! Happy birthday pare Happy birthday. At yan nakabuhan ng mga balita at impormasyon na namin sa inyo live sa Ronda Pilipinas. Susunod na ang programang Yes, Yes, Yo! Tongpa Show with Doc She Lejano. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama!